Chapter 36. Nakaupo na si Zarina sa kama nila habang nakasandal sa headrest Jinabi na nang uwi si Tyrone dahil sa dami nitong ginawa sa kumpanya at pakikipagkita sa mga clients nila. Nakasunod ang paningin ni Zarina sa asawa niya dahil ramdam nito ang mabigat na aura. Hindi na muna niya ito tinanong, hinayaan na muna niyang makaupo si Tyrone para makapagpahinga. Nilingan naman ni Tyrone ang asawa niyang tahimik na nakamasid sa kanya na pabuntong hininga na lang si Tyrone sa kanya nilapitan ang asawa niya, "Kumain ka na ba?" "Oo, kanina pa. Gusto mo bang ipaghain na kita?" Umiling naman si Tyrone sa kanya hinaplos ang pisngi ng asawa niya. "Huwag mo akong alalahanin. Nagmeryenda naman kami kanina, bababa na lang ako mamaya. Yung mga vitamins mo, nainom mo na ba?" Tumango naman si Zarina. "Pumunta ka na sa kusina at kumain, hihintayin kita para diretso na rin ang pagpapahinga mo." Hinalikan ni Tyrone sa labi ang asawa niya saka ito sumunod sa sinabi ni Zarina. Nagtungo na siya ng kusina para makakain. Hindi na muna tinanong ni Zarina kung anong nangyari sa kumpanya nila para makapagpahinga na muna ang asawa niya. Habang naghihintay siya kay Tyrone ay nagbabasa na muna siya sa hawak niyang libro. Masaya siyang tahimik na ang buhay nila ngayon, wala nang pangamba sa bawat pag-alis nila, nakakulong na ang mga may sala at habang buhay na ring nakakulong ang mastermind ng lahat. Matamis na napangiti si Zarina dahil mas makakapag-focus na siya sa pagbubuntis niya ngayon. Hindi niya na inaalala ang kumpanya dahil nakuha niya na ang karapatan niya dito. Hinayaan na rin muna niya ang kanyang ama na pamahalaan ang kumpanya dahil simula nang pumasok si Natalia sa kumpanya nila ito na ang namahala at tila ba naging sunod sonyeran na lang ang kanyang ama. Alam ni Zarina na may pinapainom na gamot si Natalia sa kanyang ama para sumunod ito sa bawat utos niya. Hindi niya na lang inalam pa dahil nakakulong naman na ito. Malaya na rin naman na ang kanyang ama mula kay Natalia. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Tyrone. "Mag-shower lang ako," aniya na ikinatango na lang ni Zarina. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa niya hanggang sa lumabas si Tyrone. Napapailing na lang si Zarina habang nakatingin siya sa puwet ng asawa niya. Hindi man lang naglagay ng towel sa bewang si Tyrone. "Gusto mo ba ganito na lang ako matulog?" Napangiwi na lang si Zarina nang makita niya ang Dragon Balls ng asawa niya. Sanay naman na siyang makita yun, lalo na at mag-asawa naman na sila. Hindi na rin siya masyadong nahihiya na ipakita ang emosyon niya. "Kung gusto mong manigas sa lamig why not? Just make sure na hindi mo yan ipapasok sa akin dahil masakit ngayon ang pempem ko." Napanguso na lang si Tyrone kaya nagbihis na lang siya dahil baka hindi siya makatiis akitin niya ang asawa niya ito. Nang makaupo na rin si Tyrone sa kama ay ibinaba na ni Zarina ang hawak niyang aklat. "What happened?" Diretso niya kaagad na tanong, "What do you mean? Anong nangyari sa'yo sa kumpanya? Kilala na kita, alam ko kung may problema ka o wala." Napabuntong hininga naman si Tyrone. Ginawa niya ang makakaya niya para hindi siya mahalata ng asawa niya pero bigo pa rin pala siya. "Itong si Marcus kasi nakakabwisit, akala mo kung sino siyang palaging magaling. Lahat na lang ng sinasabi ko kinokontra niya," pag-aamin niya. Kilala ni Zarina si Marcus, isa ito sa mga nakikita ng ibang board of directors na maging karapat-dapat na maging CEO ng kumpanya. Inilingkis ni Zarina ang mga kamay niya sa braso ni Tyrone sa kanya, inihilig ang ulo niya rito. "Huwag mong paganahin ang init ng ulo mo. Maiksi pa naman ang pasensya mo, baka kung ano pang gawin mo sa lalaking yun. Let him be, hayaan mong gawin niya ang mga gusto niya. Kung magbe-benefit naman ang kumpanya, why not, diba? At kung nagkamali naman siya, kasalanan niya na yun dahil binigyan mo na siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. Don't stress yourself, look at you, ikaw lang naman ang naiinis habang siya nagsasaya lang." Hinalikan ni Tyrone ang ibabaw ng ulo ng asawa niya. Mabuti na lamang at may nagpapakalma na sa kanya ngayon dahil kung hindi baka kung ano na naman ang nagawa niya sa mga taong inuubos ang pasensya niya. Nahiga na silang dalawa at natulog. Kinabukasan, maagang bumabangon si Tyrone para ipaghanda ng pagkain ng asawa niya. Kahit na may mga katulong sila, gusto ni Tyrone ay siya ang naghahanda ng kakainin ni Zarina. Gusto niyang makasigurado na healthy ang mga kakainin ng asawa niya. "Hi mommy, good morning." Masiglang bati ni Isabela. Napangiti naman si Zarina sa mga anak niya. Hinalikan niya sa noo si Isabela, sa kanya tiningnan si Riley na namumungay pa ang mga mata habang kinukusot niya. "Still sleepy, honey?" tanong ni Zarina kay Riley.
Tumango naman si Riley saka siya lumapit sa kanyang ina. Nang mahawakan ni Zarina ang anak niya ay ramdam niya ang init ng katawan nito. Kinapa niya na rin ang noo at leeg ni Riley at hindi normal ang init nito. Are you okay? Masakit ba ang ulo mo? Umiling naman si Riley, hindi naman po, mabigat lang po yung pakiramdam ko saka ang init po ng singaw ng katawan ko. Paus pa nitong sagot binuhat na ni Zarina ang anak niyang lalaki saka sila nagtungo sa sofa. Nakasunod lang naman si Isabela. Is kuya okay po mommy? What happened to him? Nag-aalalang tanong ni Isabela. Kuya is sick kaya huwag mo muna siyang kukulitin okay? He needs to rest muna anak, tumango naman si Isabela. Nakakalong si Riley kay Zarina banayad itong Henley ni Zarina para patulugin muna ito, magpahinga ka na muna anak. Matulog ka hanggang sa gusto mo para mawala ang bigat ng nararamdaman mo, okay? Tumango naman si Riley sa kanya itinago ang mukha niya sa dibdib ng kanyang ina. Natulog na muna siya dahil antok na antok pa rin siya, I'm sorry po mommy, hindi ko po kasi alam na hindi pala maganda ang pakiramdam ni kuya hindi niya naman po kasi sinasabi, kung alam ko lang naman po hindi ko na sana siya pinilit na gisingin para sabay kaming bumaba. Nakangusong saad ni Isabela hinawakan ni Zarina ang anak niya sa kanya ito pinalapit sa kanya. Don't be sorry, alam ko naman na kapag alam mo hindi mo guguluhin ang kuya mo. Hayaan muna natin siyang magpahinga ngayon, okay? Tumango naman si Isabela. Kaya pala wala siya sa mood kagabi, maaga siyang natulog tapos naririnig ko siyang parang naghihilik. Akala ko masarap lang ang tulog niya pero masama na pala ang pakiramdam niya. Sana kinapa ko siya para natawag ko kayo ni daddy. Bahagyang ngumiti si Zarina sa kanya hinaplos ang pisngi ng anak niya. Don't blame yourself, it's not your fault. Pumunta ka na sa kusina at mauna nang kumain. Mamaya na lang kakain si kuya kapag nagising na lang ulit siya. Sumunod naman kaagad si Isabela sa utos ng kanyang ina. Kalong-kalong pa rin ni Zarina ang anak niya. Tinitigan niya ito sa mukha at hinaplos ang ulo nito. Hinalikan niya sa noo ang anak niya. Hindi niya akalain na matagal na panahon niya na rin palang hindi nakakarga sa ganung posisyon ang mga anak niya. Nagilty tuloy siya dahil hinahayaan niya na ang mga anak niya dahil alam niya namang kaya na ng mga ito ang mga sarili nila. What happened to him? Tanong ni Tyrone nang makita niyang karga-karga ni Zarina ang anak nila at natutulog ito. He's not feeling well. Kumakain na ba si Isabela? Dalhin mo na lang dito ang pagkain niya dito na lang tayo kumain para naman hindi siya mag-isang kumain sa kusina. Tumango at sumunod si Tyrone. Makalipas ang ilang minuto lang ay dumating na ang mag-ama. Dala lahat ni Tyrone ang mga pagkain at ang hindi nagkasya sa tray niya ay isinunod ng isang katulong. Ibinaba na muna ni Zarina ang anak niya sa sofa para makasabay siya sa mag-ama na kumain. Hindi na muna ako papasok ngayon para maaligan ko si Riley, hindi lang din naman ako makakapag-focus sa trabaho ko kapag nandito sa bahay ang laman ng isip ko, tumango lang naman si Tyrone, kung yan ang gusto mo. Hindi ako pwedeng umabsent ngayon dahil may parating na big client sa kumpanya kailangan ko siyang makausap dahil kapag hindi ako nakapasok baka magbida-bida na naman si Marcus. Ramdam pa rin ni Zarina ang inis sa tinig ng asawa niya kapag nababanggit nito si Marcus. Always remember what I said. Walang mangyayari kundi kapahamakan kung init ng ulo ang ipapairal. Pagpapaalala ni Zarina, don't worry love, uuwi ako sa inyo palagi ng buo at kompleto. Walang bangas o anuman, mabuti naman kung ganun. Tandaan mong may mga naghihintay na sa pag-uwi mo, tumango at ngumiti na lang si Tyrone. Matapos nilang kumain ay inilagay na rin kaagad ni Tyrone sa kusina ang mga pinagkainan nila saka siya umakyat sa kwarto nila para makapaggayak. Get your toys anak maglaro ka muna or get your tablet para malibang ka hindi mo makakalaro ang kuya ngayon dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Ani ni Zarina dahil tahimik lang si Isabela habang nakaupo ito, I'm fine po mommy baka kasi magising ko si kuya kapag nanood po ako, pwede mo namang hinaan ang volume mo anak para hindi siya magising. Gusto mo bang basahan na lang kita ng kwento para makatulog ka rin? Tumango naman si Isabela, okay, get your books utos niya rito. Mabilis namang nagtungo sa kwarto nila si Isabela at kinuha ang makapal nilang libro kung saan iba-ibang kwento ang nilalaman na hirapan pa siyang buhatin dahil mabigat talaga ito. Nang makababa siya ay ibinigay niya kaagad sa kanyang ina ang makapal na libro. Gusto mo bang basahin ko to lahat? Tanging tango.
Lang ang isinagot ni Isabela, tinapik ni Zarina ang kabilang side niya para dun mahiga si Isabela habang nasa kabilang side naman si Riley nahiga na kaagad. Si Isabela sinimulan naman na ni Zarina ang pagbabasa niya sa English book ng mga anak niya, mahina lang ang boses niya, sapat lang para marinig ni Isabela habang binabasa ni Zarina ang libro ay hinahaplos niya ang buhok ng anak niya, dahilan kaya mabilis na nakatulog si Isabela. Nagpatuloy siya sa pagbabasa kahit na nakita niyang nakapikit na ang anak niya at banayad na ang paghinga nito. Nang maramdaman niyang mahimbing na talagang natutulog si Isabela ay dahan-dahan niyang ibinaba ang libro sa laitan niyang tinitingnan ang mga anak niya. Kahit nakasama niya na ang mga ito, hindi niya maiwasang hindi mag-guilty dahil bihira lang niya mabigyan ng ganitong bonding ang mga anak niya. I'm sorry Isabela and Riley. Mommy is so sorry, ang dami-dami kong pagkukulang sa inyo. Hindi pa nga nakakabawi si Mommy sa inyo, mababaling na ulit sa magiging kapatid niyo ang atensyon ko, mahina niyang saad. Gusto sana niyang halikan sa noo ang mga anak niya pero baka magising niya ito kapag gumalaw siya. Love, papasok na ako, agaw atensyon ni Tyrone nang makababa siya. Tiningnan ni Zarina ang itsura ng asawa niya. Bakit parang ang gwapo ng asawa niya ngayon sa paningin niya? Mukhang si Tyrone ang mapaglilihian niya ngayon sa pagbubuntis niya. Hindi ba maganda ang suot ko? Hindi ba match yung colors? Tanong ni Tyrone dahil kanina pa niya napapansin ang pagtitig sa kanya ng asawa niya. Bagay mo, ang gwapo mo kasi ngayon kaya napapatitig ako, honest na sagot ni Zarina. Napaiwas naman ng tingin si Tyrone sa asawa niya. Para bang bigla siyang nahiya sa papuri ng asawa niya, pakiramdam niya tuloy para siyang teenager na kinikilig pa. Nasasabi mo lang yan sa akin ngayon dahil buntis ka, mukhang may mabubuntis taon-taon na, para gwapo ako palagi sa paningin mo, pagbibiro ni Tyrone. Napaawang na lang ang labi ni Zarina, paanak ang baboy ba ang tingin mo sa akin? Akala mo naman ganun kadali ang mga anak, mabuti nga sana kung isang ayar mo lang lalabas na kaagad, kaso hindi, nandyan pa ang labor na yan, seryosong wika ni Zarina. Tumawa naman si Tyrone sa kanya, hinalikan sa noo ang asawa niya, nagbibiro lang ako love. Nag-research na ako sa mga posibleng magbago sa iyo para naiintindihan kita. Akala ko kapag nanganak na ang isang babae doon na natatapos ang paghihirap nila, may mas mahirap pa pala kayong pinagdadaanan at yun ay yung tinatawag nilang postpartum. If you feel alone, talk to me, okay? Hindi ko malalaman kung anong nararamdaman mo kung hindi ka magiging open sa akin. Hindi rin naman ako mind reader para malaman ko kung anong iniisip mo nang mabasa ko ang article na yun. Tumaas ang respeto ko sa mga kagaya mong babae, may mga silent battles kayo na hindi nalalaman ng ibang tao, and me as your husband I will do my best to understand you. Kahit na dumating na sa puntong mahirap ka nang intindihin pa rin kita. Natahimik naman si Zarina. Napakaswerte niya sa naging asawa niya. She is so proud of herself dahil alam niyang napili niya ang mabuting ama para sa mga anak niya. Aalis na ako, call me if something happened here, okay? Message me later kung may gusto kang ipabili para daanan ko ng bilhin bago ako umuwi. Tumango na lang si Zarina. Hinalikan na ni Tyrone sa labi ang asawa niya saka siya umalis. Nakasunod lang ang paningin ni Zarina sa asawa niya hanggang sa makalabas na ito ng pintuan. Matamis siyang napangiti, mahirap ang magbuntis, manganak at mag-alaga ng mga anak, pero kung kagaya ni Tyrone ang mapapangasawa mo, magiging madali ang lahat dahil hindi mararamdaman ni Zarina na mag-isa lang siya. Muling tiningnan ni Zarina ang mga anak niya. Napili ni Mommy ang mabuting ama para sa inyo. Aniya sa mga anak niya sa kanya, hinaplos ang ulo ng mga ito. Dinalaw ni Zarina si Owen. Ilang minuto na siyang nakatayo sa gilid ni Owen pero hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya kay Owen na wala pa ring pinagbago ang kalagayan. Napabuntong hininga na lang si Zarina. Hindi niya maiwasan minsan na mawala ng pag-asa. Paano kung mga machine at mga gamot na lang ang nagbibigay ng buhay kay Owen? Gumising ka na please, nakikiusap na saad ni Zarina. Hinawakan niya ang kamay ni Owen at bahagya yung hinaplos. Ngayon niya na lang ulit binisita si Owen after 3 weeks dahil kung araw-araw niya itong bibisitahin, para bang na-stress siya kapag nalalaman niya ang kalagayan nito. Lahat ng mga sinasabing nurse na naka-duty kay Owen para bantayan siya at eye monitor ay iisa pa rin ang sinasabi. Wala pa rin talagang nagbabago sa kondisyon ni Owen. Hi Ma'am Zarina, masiglang bati ng nurse na kara-rating nang magpaalam itong lalabas saglit. Tipid lang namang ngumiti si Zarina. Well, we have a good news, pero hindi ibig sabihin ay magiging mabuti na ang kalagayan ni Sir Owen. Wika ng nurse, tila nagliwanag naman ang mukha ni Zarina sa narinig niyang good news.
May progress na ba sa kalagayan niya? Tanong kaagad ni Zarina. Nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na magagawa nga ni Owen na gumising at makabalik sa dati niyang buhay. Naghilom na ang mga sugat ni Owen dahil ilang buwan na siyang nasa hospital. Binabaan namin ang ventilator niya noong mga nakaraang araw. Binantayan talaga siya nila Doc. Lumipas ang isang araw na mababa ang settings ng ventilator niya at naging tolerable niya naman. Paunti-unting binawasan ulit nila Doc ang ventilator niya at nagiging tolerable niya. Stable naman ang mga vital signs niya kapag binabawasan ang sumusuporta sa kanya para huminga. Planning na siya for extubation, pagbabalita ng nurse. Talaga, ibig sabihin aalisin na ang tubo sa bibig niya. Excited na tanong ni Zarina. Hopefully yes, kailangan pang monitor ang mga vital signs niya at kung hindi siya madi-distress possible na ma-extubate na siya. Kanula na lang ang gagamitin niya for his oxygen. Siguro bukas baka ma-extubate siya hopefully. Sana magising na rin siya. Naaawa na rin kasi kami kay Ma'am Amelia. Walang araw na hindi siya umiiyak kapag binibisita niya ang anak niya. Natuwa naman si Zarina sa balita sa kanya ng nurse. Alam na ba nila Tita Amelia ta? Yes, sila ang dapat na unang makaalam ng bagay na yon. Sinasabi lang din namin sa mga kamag-anak na bumibisita para mabawasan ang pag-aalala. Hintayin na lang natin siyang magising, nakangiting saad ng nurse. Tumango naman si Zarina. Tumawa siya sa sobrang saya dahil sa magandang balitang narinig niya. Lingid naman sa kanilang kaalaman na may isang linggo nang nagigising si Owen pero walang nakakapansin dahil segundo lang naman kapag imumulat niya ang mga mata niya at igagalaw ang mga kamay niya. Thank you for fighting. Pagpapasalamat ni Zarina. Hindi niya talaga alam kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala sa kanila si Owen. Habang buhay niyang dadalhin ang konsensyang may nadamay na ibang tao dahil sa kanya. Hawak-hawak pa rin ni Zarina ang kamay ni Owen. Nang maramdaman niyang tila hinawakan siya ni Owen ay napatitig siya sa kamay nito. Hinintay niyang gumalaw ulit ang kamay ni Owen pero napabuntong hininga na lang siya dahil baka guni-guni niya lang yun. Ibinalik niya ang paningin niya kay Owen at dahil sa gulat niya ay napasigaw siya at napaatras kaya mabilis siyang nilapitan ng nurse. Ano pong nangyari? Tanong nito. Hindi naman nakasagot si Zarina dahil sa gulat. Tiningnan na rin ng nurse si Owen at nang makita niyang nakamulat na ang mga mata nito ay mabilis niyang tinawag sa telepono ang mga doctors. Nagulat si Zarina dahil pagtingin niya kay Owen ay nakatitig na ito sa kanya. Hindi ipinipikit ang mga mata. Nakatitig lang si Owen kay Zarina. Pakiramdam ni Zarina ay humiwalay sa katawan niya ang kaluluwa niya ng ilang segundo sa matinding gulat. Nang dumating na ang mga doctors ay lumabas na si Zarina. Mula sa maliit na glass ng pintuan ay pinapanood niya ang mga doktor sa ginagawa ng mga ito kay Owen. May isang doktor na inilawan ang mga mata ni Owen at may iba namang tiningnan ang mga machine ni Owen at ang mga vital signs niya. Pakiramdam ni Zarina ay natuyo ang lalamunan niya. Is he really awake? Usual ni Zarina sa isip niya. Pinagsalikop niya ang mga kamay niya dahil nanginginig ang mga yon. Umaasa siyang sana ay gising na nga si Owen. Makalipas ang ilang minuto ay nagmamadaling dumating ang mga magulang ni Owen. Nasa waiting area pa rin si Zarina at nakatingin sa loob ng kwarto. Kumusta siya? Ang sabi ay gising na siya at ikaw ang nandun nang magising ang Owen ko. Totoo ba talagang iminulat niya na ang mga mata niya? Naiiyak na namang tanong ni Amelia. Bahagya namang ngumiti si Zarina. Opo tita, iminulat niya na ang mga mata niya. Naramdaman ko kasing humawak siya sa kamay ko kaya tiningnan ko ang kamay niya pero dahil hindi naman na naulit tiningnan ko ulit siya. Nakita kong nakamulat ang mga mata niya. Nang makita yon ng nurse tinawag niya kaagad ang mga doctors para makita ang kalagayan ni Owen. Nakahinga naman ng maluwag si Amelia. Napahawak pa siya sa dibdib niya at tahimik na umiyak. Salamat naman kung ganon. Sana ay tuloy-tuloy na ang paggaling niya. Gusto ko na ulit makasama ang anak ko, namimiss ko na ang boses niya, ang pagtawa niya at ang pang-aasar niya sa akin. Let's just have faith po. Gagaling si Owen. Ani ni Zarina. Tumanggo-tango naman si Amelia. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ang doktor ni Owen. Nakangiti ito sa mag-asawa. He's awake, naigagalaw niya ang mga mata niya pero hindi pa niya maigagalaw ang ulo niya dahil naka-intubate pa siya. Unti-unti na ring nagiging maayos ang kalagayan niya. Let's just continue to pray for his fast recovery. Thank you Doc, thank you so much. Naiiyak na pagpapasalamat ni Amelia. Niyakap ni Levi ang asawa niya. Masaya silang malaman na gising na ang anak nila.
Nagpaalam na si Zarina sa mag-asawa. May ngiti sa labi niyang umalis ng hospital. Pakiramdam niya ay gumaan ang nararamdaman niya, para bang may nawalang nakadagan sa dibdib niya. Pinuntahan niya kaagad si Tyrone sa office nito pero dahil nasa conference meeting pa si Tyrone naghintay na lang si Zarina sa loob ng office ng asawa niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Tyrone, nilapitan niya kaagad ang asawa niya para halikan ito. Pasensya ka na, naghintay ka ba ng matagal? Sinabi sa akin ng secretary ko na nandito ka, bakas ang pagod sa boses ni Tyrone pero hindi niya yun pinapahalata kay Zarina. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Zarina. Bakit parang paos ang boses mo? Anong ginawa mo? Tanong niya. Hinaplos naman ni Tyrone ang leeg niya. Kaninang umaga pa kasi yung meeting namin. Ipinapaliwanag ko sa kanila lahat para maintindihan nila ang mga opinyon ko. Bakit ka nga pala napabisita rito? Owen is finally awake, excited na pagbabalita ni Zarina. Really? Then that's good news. Alam na ba nila Tita Amelia? Galing ka ba sa hospital? Ngumiti at tumango naman si Zarina. Nanunubog pa ang mga mata niya dahil sa sobrang tuwa. Binisita ko siya, iminulat niya na ang mga mata niya at naigalaw na rin niya ang kamay niya. Nandun na rin sila Tita Amelia, iniwan ko na sila nang kausapin sila ni Doc. Napatango naman si Tyrone. Niyakap niya ang asawa niya at hinalikan ito sa ibabaw ng ulo. Totoong masaya siya dahil gising na si Owen dahil alam niyang kapag may nangyari kay Owen sisisihin ng asawa niya ang sarili nito. Like what I told you, he's a fighter. Ani ni Tyrone. Kumalas na si Tyrone sa pagkakayakap niya sa asawa niya. Pinunasan niya ang mga luha ni Zarina. Huwag kang umiyak. Di ba ang sabi ni Doc kapag umiiyak ka umiiyak din si baby natin? Don't worry, masayang luha naman yun. Hindi masama ang loob ko kundi masayang masaya, bakas nga ang tuwa sa tinig ni Zarina. Napangiti na lang si Tyrone. Mabilis na lumipas ang mga araw, sa bawat paglipas ng buwan ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ni Zarina. Hindi rin nagkulang si Tyrone sa pag-aalaga ng asawa at mga anak niya. Nang tuluyang makalabas ng ICU si Owen ay bumisita sa kanya si Tyrone at Zarina. Nasa private room na si Owen at doon na nagpapagaling. Hey, mabuti naman at nakadalaw kayo. Pasok kayo, gising si Owen. Salubong ni Amelia sa kanila nang pagbuksan niya ang mga ito ng pintuan. Maaliwalas na ang mukha ni Amelia, masigla na rin ang boses niya simula nang magising si Owen. Hi, kumusta ka na? Tanong ni Zarina. Tipid na ngumisi si Owen at sinubukang magsalita pero mahina pa ang boses niya. Hindi pa bumabalik ang boses niya dahil ilang buwan din siyang nakatubo. Nakatitig lang naman si Tyrone kay Owen nang makita ni Owen ang medyo malaki ng tiyan ni Zarina ay tipid na lang siyang ngumiti. Patunay na ilang buwan nga siyang nakatulog. Marami na siyang mga namiss. Sariwa pa sa isip niya ang mga nangyari bago ang aksidente. Pakiramdam niya ay kahapon lang nangyari ang mga yun pero 5 buwan na pala ang lumipas. Nagsalita si Owen pero wala silang marinig dahil pa rin naman siyang boses. Huwag mo na munang pilitin na magsalita. Babalik din yan, just take your time. Ani ni Zarina. Naupo lang si Tyrone sa sofa. Hindi pa rin niya kinakausap si Owen. Sa tuwing bumibisita sila ay tinitingnan niya lang si Owen. Ano pong sabi ng doktor niya? Kumusta naman po ang mga lab test niya, ang mga x-ray po niya? Tanong ni Zarina kay Amelia na nagbabalat ng apple. Monitoring na lang siya at dahil 5 buwan siyang nakahiga sa kama kailangan makalakad muna si Owen bago siya tuluyang pahigang umuwi. Napatangu-tangu naman si Zarina, you're so strong. Thank you for staying with us and I'm sorry. Wika ni Zarina kay Owen. Ngumiti at tumango lang naman si Owen dahil wala pa rin naman siyang boses para sabihin niya sana ang mga gusto niyang sabihin. Muling nilingan ni Zarina si Amelia na nagbabalat pa rin ng apple. Thank you too, tita, for not blaming me. Sincero niyang saad. Bahagya namang ngumiti si Amelia. Bakit kita sisisihin? Ginusto ni Owen na iligtas ka. Hindi mo rin naman ginusto ang nangyari and it's not your fault. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Owen is fine now. Mag-focus ka na lang sa pagbubuntis mo at sa mga anak mo. You deserve to be happy lalo na at hindi maganda ang mga nangyari sa'yo sa mga nakaraan mo. Iniwas ni Zarina ang paningin niya sa kanya, kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Paano niya pasasalamatan ang kabutihan ng mga taong nakapaligid sa kanya? Mom, I'm really fine now.
Everything is okay now, usual ni Zarina sa isip niya. Naupo ulit si Zarina sa tabi ng kama ni Owen. Bilasan mo ang paggaling dahil kung ikaw hindi ka pa nagsasawa sa pagstay mo dito sa hospital, kami sawang-sawa nang pumunta rito. Natawa naman si Owen pero wala itong boses. Tumango naman si Owen bilang sagot. Lumabas ka na rito, babawi kami sayo. Utang ko sayo ang buhay ko dahil kung ako ang nasa sitwasyon mo hindi ko alam kung nandito pa rin ba ako. Hindi ko rin gusto ang ginawa mo pero salamat. Thank you for sacrificing your own life just to save me. Ililibre kita sa loob ng 1 taon, promise yan, kahit anong bilhin mo ililibre ko na para sayo. Natatawa na lang si Owen sa mga sinasabi ni Zarina, you don't need to do that, basa ni Zarina sa buka ng bibig ni Owen. Hahanapin kita ng date mo. Masyado ka na kasing nahuhuli sa pinsan mo. Makakatatlo na si Tyrone tapos ikaw ni Fetus wala pa. Huwag kang mag-alala, kikilatisin ko naman ang mga babaeng ipapakilala ko sayo. Sisiguraduhin kung karapat-dapat sila sayo. Hindi ka pa bata okay. Sayang naman kung ma-expired na ang sperm mo. Tawang-tawa na lang si Owen sa mga pinagsasabi ni Zarina sa sobrang pagtawa ni Owen ay unti-unti siyang nagkakaroon ng boses. Nagkakabuses ka na, dapat pala kahit wala kang boses magsalita ka pa rin ng magsalita. Sige, magbabaon ako palagi ng mga jokes para naman mapabilis ang pagbalik ng boses mo. Mahinang tumawa si Zarina. Napapaubo na lang si Owen dahil sa pagtawa niya. Nanunood lang naman si Tyrone kay Zarina at Owen, bakit ba ganyan siya? Kahit sinong lalaki mai-inlove sa kanya eh. Tila batang nag-aamok na saad ni Tyrone habang nakatingin siya sa asawa niya. Napapaismid na lang siya kapag nakikita niyang tumatawa si Owen kahit walang boses yun. Ang saya naman nila, aniya pa. Pinag-cross niya na lang ang mga kamay niya sa dibdib niya sa kanya iniwas ang paningin niya sa mga ito dahil para bang nagseselos siya kahit nakasal na sila ni Zarina at magkakaanak na ulit. Ilang buwan na lang ay mangganganak na si Zarina kaya hindi na siya pinayagan ni Tyrone na pumasok sa kumpanya. Pinagpahinga niya na lang ito sa mansion dahil ayaw niyang ma-stress si Zarina sa mga problema ng kumpanya nila. Hindi naman malaki ang problemang kinakaharap ng kumpanya nila pero dahil sa dami ng kailangang gawin ni Zarina hindi na siya pinayagan ni Tyrone na magtrabaho na muna kaya si Mateo ang pansamantalang namamahala sa kumpanya. Mommy, do you want apple? Ipagbabalat po kita, ani ni Riley. Napangiti naman si Zarina sa kanya ginulo ang buhok ng anak niya. Sa ilang araw niyang pagstay sa mansion ay nakapag-focus siya sa mga anak niya hindi na rin siya nagreklamo nang sabihin ni Tyrone na mag-bed rest na muna siya hanggang sa makapanganak siya. Hanggat wala pa ang bagong member ng pamilya nila, itutuon na muna niya ang atensyon at oras niya sa mga anak niya. Hindi man niya masasabi pero mahahati na ang oras niya, kailangan mas marami siyang oras sa baby nila kesa sa mga kambal, I'm fine, baby. Hindi naman ako nagugutom pero pwede mo ba akong kuhanan ng yogurt? Kumikinang pa ang mga mata ni Zarina sa pag-utos niya sa anak niya natawa na lang ang kambal sa kanilang ina dahil kasasabi lang nito na hindi nagugutom pero gusto ng yogurt. We got you baby, ani ni Isabela sa kanya hinawakan ang tiyan ng mommy nila. Magkasamang nagpunta ng kusina ang kambal para kuhanan ng yogurt ang mommy nila napahawak na lang si Zarina sa tiyan niya habang may matamis na ngiti sa labi niya. Nararamdaman mo ba anak ang pag-aalaga sa'yo ng ate at kuya mo pati na rin ng daddy mo sa tuwing umuuwi siya? We are so excited to see you love. Excited na kaming makasama ka. Ang daming naghihintay sa'yo love ko. Bakas ang excitement sa tinig ni Zarina habang kinakausap niya ang baby niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang kambal na may dalang 1 dosenang yogurt. Natawa na lang si Zarina pero madalas niyang nauubos ang mga gusto niyang kainin kahit na marami ito sa paningin niya. Akala niya ay hindi niya mauubos pero hindi niya namamalayan na uubos niya na, mabubusog na si baby Calix niyan. Wika ni Isabela sa kanya binigyan ng yogurt ang kanyang ina. Ibinigay naman ni Riley ang kutsara. Milk mommy, you want? Tanong ni Riley. Umiling naman na si Zarina. Sa gabi na yun anak para mabilis makatulog si mommy. Sabayan niyo akong kumain para may mas ganang kumain si baby Calix. Nangguha na rin ang kambal ng yogurt at sabay-sabay silang kumain. Napatingin si Zarina sa gawi ng pintuan nang bigla itong bumukas. Pumasok naman si Melanie na marami na namang dalang groceries.
Linggo-linggo ay nag-grocery ito kahit na puno pa ang laman ng mga fridge nila. Bumili ako ng mga fruits mo, kumain ka okay. May mga binili akong fruits mo noong mga nakaraang linggo, nakita kong hindi mo pa yon nauubos. Hindi lang naman ikaw ang kumakain kaya ibigay mo sa baby mo ang makakabuti sa kanya, saad ni Melanie na hinihingal pa dahil sa mga bitbit nitong grocery bag. Mommy, hindi naman kailangang mag-grocery palagi. Sa dami rin kasi ng binibili mo hindi ko naman po yun mauubos kaagad, hindi rin naman kaagad nasisire dahil nasa fridge naman. Sayang naman kung itatapon na naman yun. Anong gusto mong ipakain sa anak mo? Yung mga hindi na fresh. Hindi ko naman itinatapon yun, ibinibigay ko naman sa mga katulong. Ang gusto ko ay fresh ang mga kinakain mo kaya every week ako nag-grocery, hindi na lang umimik si Zarina dahil kahit pagsabihan niya naman ang bayna niya gagawin pa rin ito ang gusto niya kaya hinayaan na lang ni Zarina. May avocado akong nabili, gagawan kita ng avocado na may milk at ice, wait ka lang, ani pa ni Melanie bago ito nagtungo sa kusina. Napangiti na lang si Zarina dahil simula nang malaman nilang buntis siya hindi siya hinayaan ng mother-in-law niya. Alaga siya nito, minsan ay si Melanie pa naghihilot sa mga paa ni Zarina sa tuwing nail late umuwi si Tyrone. A life that everyone will dream, I'm really so lucky to have them, mahinang yusel ni Zarina. Hanggang ngayon para bang hindi pa rin siya makapaniwala sa buhay na meron siya. Totoo ngang bilog ang mundo, hindi palaging nasa ilalim ka, hindi pa rin palaging nasa ibabaw ka. Mami, kailan po ba lalabas si Baby Calix? Tila excited nang makita ni Isabela ang kapatid nila. Malapit na anak, 3 buwan na lang makikita na natin siya. Paano po nakapasok si Baby Calix sa loob ng tummy mo? Bakas ang pagtataka sa mukha ng anak niya. Hindi inaasahan ni Zarina na papasok yun sa isip ng anak niya. Hindi niyo maiintindihan pero kapag lumaki na kayo malalaman niyo kung paano ba nabubuo ang baby sa loob ng tummy ng isang mommy. Ibig po bang sabihin sa tummy mo rin po kami nanggaling ni Kuya? Inosente pa ring tanong ni Isabela. Of course, sa akin kayo galing. Marami pa kayong hindi maiintindihan, may mga bagay na hindi pa namin maipapaliwanag sa inyo, okay? Lahat ng mga tanong mo ngayon masasagot mo rin yan paglaki mo. Hindi na alam ni Zarina kung paano pa niya sasagutin ang mga tanong ng anak niya. Isabela, apo, huwag ka munang magtanong tungkol sa mga bagay na yan. You will understand it when you grow up, okay? Singit ni Melanie nang lumapit na siya sa mga ito. Ibinaba niya naman na ang ginawa niyang milk avocado. Tikman niyo itong ginawan ko, masarap yan. Pagmamalaki ni Melanie sa ginawa niya, naglagay siya ng milk avocado sa isang bowl at ibinigay niya yun kay Zarina. Thank you mom, saad ni Zarina saka siya kumain. Palihim siyang ngumiti dahil satisfied siya sa ginawa ng mother-in-law niya. Gusto mo ba yung lasa? Tanong ni Melanie. Tumango naman si Zarina, hindi siya makasagot dahil may laman ang bibig niya. Bumawi ka ng kain ngayon. Ang sabi mo ay kulang pa sa kilo ang baby mo sa last ultrasound mo. Naging mislan ka kasi sa first and second trimester mo, lahat ng kinakain mo isinusuka mo kaya wala ng nutrients na nakukuha ang katawan mo, lalo na ang baby mo. Ngayong mas better na ang nararamdaman mo, bumawi ka sa sarili mo, kumain ka ng kumain. Tumango na lang si Zarina, naalala niya na naman ang naging buhay niya noong first at second trimester. Pakiramdam niya sa bawat araw na lumilipas para bang napakatagal. Gutom na siya pero wala siyang gustong kainin. Kung may gusto man siyang kainin, isinusuka niya rin kaagad yun makalipas ang ilang minuto. Wala siyang ibang hinihiling noon kundi ang matapos na ang trimester na yun at makapanganak na siya. Ang sarap-sarap po pala Ma'am Myla ng avocado na may milk. Pwede ko po ba itong kainin araw-araw? Papuri ni Isabela. Siya talaga ang pinakamadaldal sa kanilang magkambal pero noong nababalot pa ito ng takot halos hindi siya makausap, si Riley ang palaging sumasagot para sa kambal niya, hindi rin maganda kapag araw-araw, mahal. Mas better kung paminsan-minsan lang dahil baka magsawa ka kung palagi mong natitikman. Sagot ni Melanie, ganun po ba? Sige po, dadamihan ko na lang ang kain ko ngayon. Napangiti na lang si Melanie, masaya siya sa tuwing nagugustuhan ng mga apo niya at ni Zarina ang mga ginagawa niyang pagkain. Samantala naman, salubong na naman ang mga kilay ni Tyrone habang nasa meeting sila. Nasa harap si Marcus at nagpe-present ito. Walang ibang ginawa si Marcus kundi ang kontrahin lahat ng mga gustong gawin ni Tyrone. Blanco lang naman ang mukha ni Chairman na nakikinig kay Marcus.
Para sa kanya ay parehong may punto si Tyrone at si Marcus. Parehong makikinabang ang kumpanya sa mga plano nila, bakit hindi na lang natin gawin pareho? Pareho namang maganda ang plano niyo para sa kumpanya. Sabat na ni Chairman. Kapag nasa trabaho sila ay pantay-pantay lang ang tingin niya sa lahat. Why don't we try my plan first, Chairman? Suggestion kaagad ni Marcus. Napaismid na lang si Tyrone saka umikot ang mga mata niya dahil sa inis araw-araw na lang nasisira ang araw niya nang dahil kay Marcus. Simula nang dumating ito sa kumpanya nila, feeling tagapagmana ang ikanikilos. Gusto nito ay siya ang nakakataas palagi, siya ang kagalang-galang, siya dapat ang unang baitan ng mga empleyado. Wala namang pakialam doon si Tyrone dahil hindi siya attention seeker, hindi niya lang maiwasan na hindi menas lalo na sa tuwing nagpapabida-bida si Marcus. Tiningnan ni Chairman ang apo niya, nakatingin lang si Tyrone sa hawak-hawak nitong ballpen habang pinapaikot-ikot sa mga daliri niya. Do you agree, Tyrone? Tanong ni Chairman kaya napatingin sa kanya ang lahat. Tiningnan ni Tyrone ang mga kasama niya at naghihintay ang mga ito ng sagot niya. Tiningnan niya na rin si Marcus na nakangising nakatingin sa kanya. Blanko lang ang mukha ni Tyrone. If that is what he wants then give it to him, tanging sagot niya. Natahimik ang lahat dahil tila ba hindi yun ang inaasahan nilang sagot mula kay Tyrone. Maging si Marcus ay napataas ang kilay pero napangisi rin. Don't worry, I won't disappoint you, nakangiting wika ni Marcus. Nanatili lang namang blanko ang mukha ni Tyrone saka siya lumabas nang matapos ang meeting. Tyrone, tawag ni Chairman sa apo niya. Walang nagawa si Tyrone kundi ang tumigil sa paglalakad. Follow me to my office, maautoridad na saad ni Chairman. Tahimik lang namang sumunod si Tyrone hanggang sa makarating sila sa office ni Chairman. Gusto mo ba ng tsaa? What do you want, coffee or tea? Tanong ni Chairman. Nothing, ano bang sasabihin nyo? Hindi naman ako magtatagal dito dahil marami pa akong kailangang gawin. Tila masungit na saad ni Tyrone. Kung hindi ka naman sang-ayon kanina bakit pumayag ka pa? Pwede ka namang magsalita at sabihin ang opinion mo. I agreed, Chairman. Ayaw ko ng gulo, alam nyo naman siguro na hindi maganda ang relasyon namin ng Marcus na yon. Hayaan nyo siya sa gusto niyang gawin. Kung mag-succeed man yung plano niya then that's good. At the end of the day, this is our company. He can't take this. Ano bang akala niya? Isa siyang tagapagmana. Natawa na lang si Chairman saka siya napatangu-tangu. Chapter 37. Well, you're right anyway. Mabuti naman kung hindi mo na inuuna ang init ng ulo mo. That's good to know. I am doing this for my family not for anyone. Kung wala na kayong sasabihin, I will excuse myself. Tumayo na si Tyrone saka siya dirdiretsong lumabas ng office. Napangiti na lang si Chairman. Sana ay makalabas na rin si Owen ng hospital dahil sigurado si Chairman na mas magiging maganda ang takbo ng kumpanya nila kapag nagsanib puwersa ang magpinsan. They both smart. Nang matapos si Tyrone sa mga trabaho niya ay maaga siyang umalis ng kumpanya. Nagtungo naman siya sa kumpanya nila ng mga kaibigan niya. Isa na rin sa mga malalaking kumpanya ang itinayo nilang business. Wala pa ring nakakaalam ng bagay na yun kundi silang magkakaibigan pa rin. Maaga kayata ngayon? Tanong ni Matthew nang dumating si Tyrone. Maaga lang akong natapos. Mas gustuhin ko pang magstay dito kesa dun lalo na kung ang unggoy na yun ang makikita ko. Natawa at napailing na lang si Iris dahil palagi na lang bad trip ang kaibigan nila sa tuwing pumupunta ito sa kumpanya nila. Bakit ba kasi hindi mo na lang patalsikan? Dumating lang dun akala mo kung sino nang magaling. Ani ni Iris. Pinag-cruise ni Tyrone ang mga binti niya sa kanya. Isinandal ang likod niya sa sofa. I realized that I need him. Hindi ko na kailangang mag-isip ng mga kailangang gawin sa kumpanya ni Lolo. Total attention seeker lang din naman siya, pakan-abangan na natin. Siya ang gagawa lahat ng mga plano, siya ang gagawa ng solusyon sa mga problema habang ako mag-focus dito. Tingnan natin kung hindi siya mag-asawa, mapapagod din yan. Aniya na ikinilang na lang ni Matthew habang nakangisip. Matalino rin talaga ang kaibigan nila. Siya nga pala, kamusta na si Owen? Hindi pa ba siya makakalabas ng hospital? Pag-iiba ni Iris ng usapan habang may nginunguya ito.
hindi ko pa alam pero ang alam ko he's doing okay. Malapit na rin sigurong yung lumabas, sagot ni Tyrone. Paano na yan kapag bumalik na siya sa kumpanya? 3 na kayong maglalaban-laban. Natatawa at naiiling na saad ni Iris. Tahimik lang naman si Tyrone na tila ba may malalim na iniisip. Wala ka bang balak sabihin sa pamilya mo ang tungkol sa business mo? Seryosong tanong ni Matthew. Ewan ko pa, balak mo pa rin bang bilhin ang kumpanya ng lolo mo? Tanong ni Matthew. Napatingin na rin si Iris kay Tyrone. Yun talaga ang balak ni Tyrone, ang bilhin ang kumpanya ng lolo niya. Nanatiling tahimik si Tyrone, hindi sinagot ang tanong ng kaibigan niya. Matapos ang ilang buwan na pananatili ni Owen sa hospital ay nakalabas na rin siya. Nasalayan na rin niya ang liwanag, narinig ang maingay na paligid dahil sa mga sasakyan. Muling naramdaman ang pagtama ng init ng araw sa kanyang katawan. Hospital is so boring. I can't believe I made the hospital my home for 6 months. Ani ni Owen habang nakatanaw sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang paligid kung may pinagbago ba. Nang maipit sila sa traffic ay napaikot na lang ang mga mata ni Owen. Ganun pa rin sa dati, traffic pa rin ang Metro Manila, anas niya sa kanya. Isinandal ang likod niya sa upuan. Magpasalamat ka na lang dahil nabuhay ka pa. Gusto mo ba akong patayin sa nerbiyos? Ano bang akala mo sa katawan mo, isang shield? No stress pa ring saad ni Amelia. Ayaw niya na talagang balikan ang mga nangyari sa loob ng 6 na buwan. Ayaw niya nang mangyari ulit yun, nakakatakot, nakakatrauma. Naging musika niya ang bawat pagtunog ng mga machine sa tuwing binisibita niya ang anak niya sa visiting hours. Sigurado ba kayong hindi niyo sinisi si Zarina sa ginawa ko? Ni isang beses ba hindi niyo siya sinisi? Napairap na lang si Amelia dahil palagi na lang yun ang tinatanong ng anak niya. You can ask her kung sinisi ko siya. Nagalit ako nung una of course pero wala akong sinabi sa kanya. Hindi ko naman siya nakausap kaagad dahil nakakonfine din siya. Hindi ko ipinaramdam sa kanya na sinisi ko siya. Ginusto mong iligtas siya, choice mo yun, ask her instead para makasigurado kang hindi ko siya sinisi. That's good then, anas ni Owen sa kanya. Inihilig ang ulo niya sa bintana at pinagmasdan ang dinadaanan nila. Siya nga pala, kumusta na ang kumpanya? Si Tyrone na ba ang bagong CEO o baka siya na rin ang chairman? Ang gagong yun, maswerte pa rin dahil umaayon sa kanya ang panahon, tas. Galit ka kay Tyrone, mabuti naman at hindi mo naisip ang maghiganti na lang sa asawa niya. Kung tutuusin ay pwede mo na lang siyang panoorin na banggiin ng sasakyan. Ani ni Amelia. Natahimik ng ilang segundo si Owen bago siya nagsalita. Kung nakilala niyo na si Zarina sigurado akong malalaman niyo kaagad ang sagot. Mabait si Zarina, alam ko na rin ang ibang pinagdaanan niya. May mga taong gusto siyang patayin kaya bakit ko naman papanoorin na lang na patayin siya? Kung mangyayari ulit yun at ako lang ang nasa tabi niya, uulitin ko pa rin ang ginawa ko. Seryosong sagot ni Owen. Napapailing na lang si Amelia. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May gusto ka ba sa asawa ng pinsan mo? Do you like Zarina? Prangka ng tanong ni Amelia sa anak niya dahil iba ang pag-aalala ng anak niya kay Zarina. Hindi naman sumagot si Owen. Nagkunwaring wala itong narinig. Hindi naman masisisi ni Amelia ang anak niya kung nagkagusto nga ito kay Zarina. Nakilala na noon ni Amelia si Zarina, noong panahong buhay pa si Arian at alam niyang mabait talagang bata si Zarina. Siguro kung naagan mo lang na umuwi mula New York baka siya ang napangasawa mo. Si Natalie naman talaga dapat ang pakakasalan ni Tyrone dahil silang dalawa ang ipinagkasundo. Hindi ko lang alam ang dahilan kung bakit si Zarina at Tyrone na ang nagpakasal sa huli. Because Zarina wants to take her revenge. Mabuti na ring si Tyrone ang napakasalan niya dahil kung nagkataon na hindi silang dalawa ang nagpakasal malaking gulo ang naghihintay. Sinong mag-aakala na hindi nila alam na may mga anak pala sila? Napapailing pa rin hanggang ngayon si Owen sa tuwing naaalala niya ang ginawa niya. Blessing in disguise na rin siguro ang ginawa niyang kasamaan noon laban kay Tyrone dahil nalaman nilang si Tyrone pala ang ama ng kambal ni Zarina. Sa mansion ka ba didiretso o sa bahay na? Tanong ni Amelia. Napaisip naman si Owen kung saan siya uuwi. Buntis si Zarina ngayon at 3 buwan na lang ay mangganganak na rin ito. Sa kondo ko. Ayaw kong abutin pa kami ng init ng ulo ni Tyrone habang magkasama kami sa mansion. Zarina is pregnant, baka ma-stress pa siya sa amin. Ako na lang muna ang iiwas sa kanila.
Inihatid naman na ng mag-asawa ang anak nila sa kondo nito. Hindi na muna kaagad bumalik sa kumpanya si Owen. Binigyan niya na muna ng oras ang sarili niya dahil ang dami niyang hindi nagawa sa loob ng 6 na buwan. Ayaw niyang ikulong kaagad ang sarili niya sa mga papeles at dokumento na kailangan niyang basahin at pirmahan. Hahayaan niya na muna si Tyrone na gawin ang mga trabaho sa kumpanya. Nang malaman ni Zarina na nakalabas na si Owen ay pinuntahan niya ito. Nakipagkita na lang siya sa restaurant sa first floor ng kondo ni Owen. Didiretso sana si Zarina sa condo room ni Owen pero iniisip niyang baka magselos na naman si Tyrone. Ayaw niyang siya ang maging dahilan ng pag-aaway ng dalawang magpinsan. Nang makapasok si Zarina sa restaurant at napansin niya kaagad si Owen dahil kumaway ito sa kanya. Inaga niya nang pumunta para hindi maghintay si Owen pero maaga pa rin pala itong nagpunta sa meeting place nila. Pinaghila ni Owen ng upuan si Zarina. "Thanks," ani ni Zarina saka siya naupo. Nakatingin lang si Owen sa malaki ng tiyan ni Zarina. Akalain mo nga namang magkakaanak na ulit sila. Nang mawala ng malay si Owen, maliit pa ang tiyan ni Zarina pero paggising niya para bang bigla itong lumobo. "Nagpaalam ka ba kay Tyrone? Alam niya bang ako ang pupuntahan mo dito?" Tumango naman si Zarina. "He knows, sinasabi ko lahat sa kanya ng mga ginagawa ko, saan ako pupunta at kung sino ang kikitain ko." Bahagya na lang napataas ang kilay ni Owen saka siya napatango. Napakaswerte talaga ni Tyrone sa asawa niya. "Ano pa ba kasing sasabihin mo sa akin? Ang laki-laki na ng tiyan mo kung saan-saan ka pa pumupunta. Paano kung bigla kang mapaanak dyan nang wala sa oras? Bakit ba ang titigas ng ulo ng mga babae?" Medyo mahina niyang saad sa panghuli niyang sinabi pero narinig pa rin yun ni Zarina. "2 buwan mahigit pa naman bago ang kabuwanan ko. Hindi ka kasi bumibisita sa mansion. Akala ko nga doon ka uuwi kapag na-discharge ka. Naghanda pa naman kami para sana sa pagbabalik mo pero dumiretso ka pala sa kondo mo. So, what do you want to tell me?" Tiningnan ni Zarina ang kabuuan ni Owen. Payat pa rin naman ito pero hindi nakagaya noong nasa hospital siya na sobrang payat talaga. Napansin ni Owen ang titig ni Zarina sa kanya na para bang pinag-aaralan nito ang katawan niya. "Gusto lang sana kitang kumustahin personally. Don't worry about me, I'm already fine. Hindi pa man gaya ng dati ang katawan ko pero maibabalik ko rin yun. Okay ka lang ba? Siraulo ka talaga, buntis ka pala, may death threat ka na nga kung saan-saan ka pa pumupunta nang wala man lang kasama. Mabuti naman at walang nangyari sa baby mo." Tumango lang naman si Zarina. Paano niya pasasalamatan ang kabaitan ni Owen sa kanya? Si Owen itong napuruhan pero siya pa rin ang iniisip ni Owen. Okay naman siya, kumapit naman siya kahit na ang daming nangyari. Napangiti naman si Owen. "She's like you. Maraming pinagdaanan pero kumakapit at lumalaban pa rin." He, pagtatama ni Zarina. Bahagya na lang natawa si Owen. Ang gagong yun mukhang balak niyang paramihin ang lahi ng Fuentes Kung sabagay wala namang luje dahil maganda at guwapo ang kambal nyo. Hindi rin maganda ang only child kaya siguro balak ni Tyrone na magparami dahil only child lang naman siya. Yon ang ayaw ni Tyrone. Ang lumaki ang kambal na wala man lang kapatid. Ikaw, kailan mo ba balak maghanap ng the one mo? Kumain naman muna si Owen ng mga in-order nila bago niya sinagot si Zarina. "Kumain ka muna baka nagugutom na ang baby mo. Baka ako pa ang bugbugin ng asawa mo kapag nalaman niyang ginutom kita," ani ni Owen. "Kaya kumain na rin muna si Zarina. Ang sabi mo sa akin ay ipaghahanap mo ako diba? May re-recommend ka na ba sa akin?" Dagdag niya. Nilunok muna ni Zarina ang laman ng bibig niya bago siya sumagot. "Ipaghahanap kita. Mamili ka na lang basta kapag may mga nahanap na ako siputin mo sila sa mga blind date nyo ha." Natawa na lang si Owen dahil nagbibiro lang naman siya. Ayaw niyang madaliin ang paghahanap ng the one niya. "Huwag mo akong alalahanin. Mag-focus ka lang sa pagbubuntis mo. Kaya ko namang maghanap ng babaeng para sa akin. Kung yan lang ang ipinunta mo rito, don't waste your time. Kung nagigilty ka pa rin dahil sa nangyari sa akin, look at me now, okay naman na ako, hindi mo na kailangang mag-alala at mag-guilty. Uulitin ko, ginusto ko ang nangyari. Kung hindi ko pala ginawang iharang ang sasakyan ko sa'yo, 2 tao pala ang pwedeng mawala. Oo, ayaw ko kay Tyrone at ayaw kong gamitin ang mga mahal niya sa buhay para makaganti ako sa kanya, para lang makita ko siyang miserable at nasasaktan.
I'm perfectly fine, Zarina. Babalik ako sa mansion pero hindi muna ngayon, unahin mo muna ang sarili mo at ang mga anak mo. Masaya akong okay ka na, masaya akong malamang malaya ka na. I'm really so happy for you lalo na at nasa kulungan na ang mga taong nagkasala sa iyo, sinserong saad ni Owen. Hindi pa rin alam ni Zarina kung anong kabaitan ba ang ginawa niya para mapalibutan siya ng mga taong totoong may care sa kanya. Ngayon bahagyang ngumiti si Zarina sa kanya, sinalubong ang mga mata ni Owen. Thank you so much. Matamis ding ngumiti si Owen saka siya muling kumain. Ubusin mo na yung pagkain mo at ihahatid na kita pagkatapos. Pahiram ako minsan ng mga pamangkin ko ha. Kung hindi naman magagalit si Tyrone. Oo naman, masaya rin silang makilala ka ng lubos. Bisita ka sa mansion minsan, bonding lang with your niece. Tumango si Owen. Sure, will do. Matapos ng pag-uusap nilang dalawa ay inihatid na ni Owen si Zarina. Siya nga pala, kailan mo balak bumalik sa kumpanya? Tanong ni Zarina habang nasa biyahe sila. Hindi ko pa alam. Sa ngayon gusto ko munang mag-focus sa sarili ko, 6 na buwan din ang nawala sa akin. Asawa mo muna ang bahala sa kumpanya pero kapag nakabalik na ako sisiguraduhin ko nang makukuha ko ang posisyon ng CEO, nagkibit-balikat lang naman si Zarina habang diretsyong nakatingin sa daan. If that is what you want then get it. Tanging sagot ni Zarina. Lumipas pa ang 2 linggo bago naisipan ni Owen na bumalik ng kumpanya. Panay ang bati at yuko ng mga empleyadong nakakasalubong niya. Blanko lang naman ang mukha niya. Patungo na sana siya sa office niya nang makita niya si Tyrone na nagmamadaling naglalakad na para bang may hinahabol. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa may bigla na lang sinuntok ang pinsan niya. Pinanood ni Owen ang pag-aaway ni Tyrone sa isang lalaking hindi kilala ni Owen. You asshole. Akala mo ba hindi ko malalaman na ikaw ang nag-sabotage sa pag-present ko ng presentation sa mga big client ng kumpanya? Nagpadala ka ng fake letter sa kanila para baguhin ang meeting place para ikaw ang makipagkita sa kanila. Gago ka, sinisira mo talaga lahat ng plano ko. Rinig na rinig ni Owen ang galit ng pinsan niya. Napakunot na lang ang noo niya kung sino ang kaaway ng pinsan niya, parang dati silang dalawa lang ang nag-aaway pero ngayon may pumalit pala sa pwesto niya. Tumayo naman si Marcus at sinuntok din si Tyrone. Kasalanan ko pa ba kung nakuha ko ang kontrata? Tandang padamdam. Nagustuhan naman nila ang presentation ko kaya ano pa ba ang ikinagagalit mo? Sagot din ni Marcus, you jerk, I will kill you. Nang gagalaiting sigaw ni Tyrone, napapailing na lang si Owen habang pinapanood ang mga ito. Inawat naman na sila ng ibang mga empleyado pero nagpupumiglas pa rin si Tyrone. Gusto niyang basagin ang mukha ni Marcus nang maawat na ang dalawa ay umalis na si Owen saka siya nagtungo sa office niya. Napapangisi at napapailing na lang siya. Maiksi pa rin talaga ang pasensya ng pinsan niya. Nagkaroon sila ng meeting para sa announcement ni chairman sa pagbabalik ni Owen. Tahimik lang si Tyrone na nasa gilid habang nakatuon ang paningin sa ballpen niyang nilalaro na naman niya. Napapataas naman ang kilay ni Marcus. Hindi niya talaga gusto ang mga Fuentes pero kailangan niyang tiisin na pakisamahan ang mga ito. Nang matapos ang meeting nila ay akma na sanang aalis si Tyrone nang magsalita si chairman. I need to talk to you, Tyrone. May one ka rito, maautoridad na saad ni chairman. Napapaikot na lang ang mga mata ni Tyrone pero wala siyang nagawa kundi ang maupo ulit sa kinauupuan niya at hinintay nilang makalabas lahat ng mga board of directors. Nagpaiwan din si Owen kahit na hindi naman siya tinawag ni chairman. What is that? Bakit init ng ulo ang pinairal mo? Ano itong kumakalat sa kumpanya na nag-away kayo ni Marcus? Hindi mo ba kayang kontrolin ang galit mo? Diretsyong wika ni chairman. I did my best, chairman, pero sinasagad niya ang pasensya ko. Yun na nga, sinasadya niyang gawin na inisin ka pero bumigay ka naman. Parehong para sa kumpanya lang din naman ang ginagawa niyo. Yung client na mga nakausap niya, sa kumpanya din natin mapupunta. Bakit kailangan mo pang makipag-away? Look at you, your wife is pregnant. Anong paliwanag ang sasabihin mo sa kanya kapag nakita niya ang basag sa labi mo? Akala ko ba nakikinig ka sa kanya? Pero bakit nandilim ang paningin mo nang makita mo si Marcus? Panenermo ni chairman kay Tyrone. Seryoso lang namang nakikinig si Owen. Hindi siya nakaramdam ng satisfaction ng pag-alitan ni chairman ang pinsan niya, which is weird for him dahil sa tuwing pinapagalitan si Tyrone, kasiyahan niya yon.
What do you want me to do then, Chairman? Hayaan na lang na ganun ang gawin niya. Then talk to him. Inis na nagulo ni Tyrone ang buhok niya saka siya napahilamo sa mukha niya, sa tingin niyo ba gagana yun? We're not that close, Chairman. At kahit na gawin ko ang gusto niyo, sa tingin niyo ba titigil pa rin siya sa mga ginagawa niya? Sa tingin niyo ba titigil siyang buwaisetin ako at sirain lahat ng mga ginagawa ko? I am doing what best for this company. Kung magpapatuloy ang kagaguhan ng lalaking yun at ang pangkakampi niyo sa kanya habang ako ang sinisermonan niyo, bibilhin ko na lang ang kumpanya niyo para hindi ko na kailangang makipagkompetensya kung kanino man. Seryosong saad ni Tyrone. Hilaw namang natawa si Chairman paanong mabibili ng apo niya ang kumpanya gayong isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas. Nanatiling seryoso ang mukha ni Owen. Sa tinig ng pinsan niya, alam niyang hindi ito nagbibiro. At paano mo naman gagawin yun? Singit na ni Owen kaya nilingon siya ni Tyrone. Do you think you can do that? Ani naman ni Chairman. Hindi naniniwala sa kayang gawin ng kanyang apo. Ngumisi lang naman si Tyrone. Sa tingin niyo ba susugod ako sa isang gyera na walang dalang kahit anong sandata? Kung sabagay, you know me as a jerk, your useless grandson. Huwag niyo akong itulak na gawin ang isang bagay na hindi niyo magugustuhan, aniya at lumabas na ng conference room. Sinundan ni Owen ng tingin si Tyrone habang si Chairman naman ay napapailing na lang sa sinabi ng apo niya. Huwag niyong maliitin ang kayang gawin ni Tyrone, Chairman kung sa tingin niyo kilala niyo na si Tyrone, dun kayo nagkakamali. Baka nakakalimutan niyong sa loob ng 5 taon hindi niyo siya nakausap. Hindi niyo alam kung anong mga ginawa niya, kung anong naging buhay niya. Siguro nababalitaan niyo yung pagiging gago niya but how about the other side? Hindi ko siya kinakampihan, Chairman. Alam niyong hindi kami close ng pinsan kong yan pero sa tingin ko he's not joking on what he said. He's serious at yun ang huwag niyong baliwalain, wika pa ni Owen sa kanya tiningnan si Chairman na salubong na ang mga kilay na nakatingin sa kanya. Tumayo na rin si Owen saka siya umalis. Sumeryoso na rin ang mukha ni Chairman. Tila ba nabuhusan siya ng malakig na tubig sa mukha? Masyado niya ba talagang minamaliit ang mga apo niya? Malapit na ang selection for new CEO at may mga candidate na rin kasama na dun si Tyrone, Owen at Marcus dahil sa mga angking galing din nila. Lahat sila ay deserve na makuha ang posisyon pero gusto ni Chairman na maging fair para walang gulo. Nahihirapan din siyang mamili lalo na at 2 apo niya ang candidate. Napahilot na lang si Chairman sa sentido niya masyado na ba siyang tumatanda. Bata pa rin ba ang tingin niya sa mga apo niya? Pero sa sinabi ni Owen para bang sinampal siya ng katotohanan na hindi na bata ang mga apo niya. Hindi niya na kayang kontrolin ang mga ito, may mga sarili na silang isip at kaya nang magdesisyon para sa sarili nila. Napabuntong hininga na lang si Chairman saka siya naupo dahil para bang nanghina ang mga tuhod niya. Samantala naman naglalakad na si Owen papunta ng office niya nang makasalubong niya si Marcus. Napataas ang kilay ni Owen dahil hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ni Marcus sa kanya. Ikaw pala ang pinsan ng kumag na si Tyrone. Balita ko hindi kayo magkasundong dalawa pareho tayo. Siguro naman ay iisa lang ang ayaw natin sa kanya diba? Napangisi si Owen sa kanya diretsyong tiningnan sa mga mata si Marcus. Gusto mo akong maging minions mo? Anong tingin mo sa akin, isang mahinang nilalang na kaya mong kontrolin? Hindi ibig sabihin na hindi ko gusto o kasando ang pinsan ko ay kakampi na ako sayo para pagtulungan siya. Hindi ako ganong klase ng tao. Maghanap ka ng magiging kakampi mo sa pang-aaway kay Tyrone. Huwag mo na akong idamay pa sa away niyong dalawa. Wala akong pakialam sa kung anong alitan niyo. Hilaw namang natawa si Marcus saka sumeryoso ang mukha niya. Hindi niya nagustuhan ang mga lumabas sa bibig ni Owen. May tabas din pala ang dila mo. Pareho lang pala kayong ugok ng pinsan mo. Seryoso ng saad ni Marcus. Nginitian naman siya ni Owen, ngiting ng aasar. Now you know umalis ka sa daraanan ko, parang harang ka. Binangga ni Owen si Marcus nang hindi ito kaagad gumilid hilaw na lang na natawa si Marcus sa kanya nilingon si Owen na dirdiretso nang naglakad palayo. Hintayin niyo lang, wala sa inyong dalawa ang ihihirang na magiging CEO. Nagmamayabang na wika ni Marcus saka ito umalis. Inis pa niyang sinipa ang sahig dahil sa mga natanggap niyang salita mula kay Owen.
Nang matapos ang araw na yun ay umuwi na si Tyrone. Naigarahe niya na ang sasakyan niya pero hindi pa rin siya bumababa. Tinitingnan niya ang sugat sa gilid ng labi niya. Iniisip niya kung paano niya ba yun itatago sa asawa niya pero kahit anong isipin niya, wala siyang maisip para maitago yun. Napabuntong hininga na lang siya. Kailangan niya talagang tanggapin ang galit sa kanya ng asawa niya, sana lang ay hindi siya magalit sa akin ng sobra. She's pregnant? You fool, Tyrone. Usual ni Tyrone sa sarili niya. Ayaw niyang bigyan ng sakit ng ulo o problema ang asawa niya pero hindi niya na-control ang galit niya kanina. Pagpasok niya ng sala ay napansin niya kaagad si Zarina at ang kambal nilang natutulog sa binili nilang playpen. Hapon na pero mahimbing pa ring natutulog ang mga ito. Naiintindihan naman ni Tyrone dahil buntis ang asawa niya. Simula nang mabuntis ito ay naging antukin na ito at mabilis mapagod. Hinayaan na muna ni Tyrone na matulog ang mag-iina niya. Dumiretso na siya sa kwarto para mag-shower at magbihis. Pagbaba niya ng kwarto ay natutulog pa rin ang mag-iina niya kaya nagtungo siya ng kusina para ipagluto ng pagkain ang asawa niya. Mom, tawag ni Tyrone sa kanyang ina na nagluluto sa kusina. Palagi ring nagluluto si Melanie ng mga pagkain nila lalo na kay Zarina palagi niyang pinagluluto ng masusustansyang pagkain ang buntis niyang manugang. Nagmeryenda na ba ang mga bata at si Zarina? Tanong niya, oo naman, huwag kang mag-alala dahil hindi ko pababayaan ang mga apo ko at ang manugang ko pinagluto ko sila ng lasagna at spaghetti kanina. Napatango-tango naman si Tyrone. Mabuti na lamang ay nandyan ang kanyang ina para tingnan at alagaan ang mag-iina niya. Tulungan na kita, anas ni Tyrone sa kanyang ina. Silang dalawa na ang nagluto ng hapunan nila kahit na may mga cooker sila. Gusto nilang makasiguro na malinis talaga ang kakainin ng pamilya nila nang magising si Zarina ay pinuntahan na siya ni Tyrone. Nagsalubong kaagad ang mga kilay ni Zarina nang makita niya ang sugat sa gilid ng labi ng asawa niya. Iniwas kaagad ni Tyrone ang paningin niya. Hindi niya magawang salubungin ang mga tingin ni Zarina sa kanya. Hinawakan ni Zarina ang gilid ng labi ni Tyrone. Anong nangyari dito? Huwag mong sabihin sa akin na nadapa ka dahil hindi ko paniniwalaan ang excuse mong yan. Love naman, wala naman akong sinabi. I'm sorry, I tried my best to control my anger pero lumampas sinagad ng Marcus na yun I'm really sorry, I really did my best. Please believe me. Tila batang nagsusumbong na sagot ni Tyrone na pabuntong hininga na lang si Zarina dahil kilala niya naman ang asawa niya. Sinusubukan naman na talaga nitong pahabain ang pasensya niya. I'm not mad. Alam ko namang hindi ka papasok sa isang gulo kung hindi ka nila ginalit. Ano bang dahilan at nauwi kayo sa pagsusuntukan? Naghintay ako ng 2 oras sa meeting place namin ng mga big clients ng kumpanya. Nalaman ko na lang na sinabotahe pala ako ni Marcus. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang information ng mga clients ko para mapadalhan ang mga ito ng fake letter na iniba ko ang meeting place. Akala ng mga clients ko na hindi ko sila sinipot kaya si Marcus ang nakapag-close ng deal sa kanila. Gusto ko naman sana talaga siyang kausapin ng mahinahon pero nang makita ko yung pagmumukha niya at kung ano-ano pa ang lumalabas sa bibig niya, hindi ko na napigilan yung sarili ko kaya nauwi kami sa suntukan. I'm really sorry love, pagkwekwento niya at paghingi ng paumin. Ayaw niyang magtaas ng boses si Zarina lalo na at minsan nang tumaas ang BP nito kahit na hindi nagagalit napatango-tango na lang si Zarina. May dahilan naman kung bakit nakipag-away na ang asawa niya. Bahagyang ngumiti si Zarina para iparamdam kay Tyrone na hindi siya galit. Nakahinga naman ng maluwag si Tyrone. I'm sorry, susubukan ko pang kontrolin ang galit ko but isang can't really promise it. You know me, nagtitimpi muna ako bago sumabog ang galit ko. Tumango naman si Zarina, I know, but please do your best to control your anger. Hindi solusyon ang pakikipagbasag ulo. Tila bata namang tumango si Tyrone. I will, sagot ni Tyrone sa kanya. Hinalikan sa noo ang asawa niya at niyakap ito. Nang matapos ang dinner nila ay pumasok na sila sa kwarto nila. Pareho pa silang hindi inaantok kaya nanood na lang sila ng movie. Panay naman ang tayo ni Zarina para magtungo ng CR. Napapadalas na ang pag-ihi niya. Gusto mo bang ibilan kita ng portable toilet para ilagay ko na lang dito sa gilid ng higaan natin? Para naman hindi ka pa pumapasok sa Cree. Napaisip naman si Zarina.
Bakit hindi niya naisip yun lalo na at malaki na ang tiyan niya, madalas na rin siyang bumangon para umihi. Sige para mabilis akong makaihi. Napapadalas na ang pag-ihi mo. Normal lang ba yan? Nag-aalalang tanong ni Tyrone dahil pansin niyang kaiihi lang ni Zarina tapos halos wala pang 5 minuto iihi na naman siya. Normal lang naman to lalo na at matako naman ako sa tubig. Napatango na lang si Tyrone, kung may nararamdaman ka sabihin mo kaagad sa akin ha para maipunta kita kaagad sa og mo. Ngumiti at tumango naman si Zarina. Tumabi na si Zarina kay Tyrone, sumandal siya sa headrest at ginawang unan ang braso ni Tyrone. Pinagpatuloy nila ang panunood nila pero hindi namalayan ni Zarina na nakatulog na siya. Nang biglang mahulog ang kamay ni Zarina ay dun palang napansin ni Tyrone na tulog na ang asawa niya. Dahan-dahan niyang pinahiga ng maayos si Zarina sa kanya itinabi ang projector na ginamit nila para manood. Tinabihan niya na rin ito at natulog na sila, pinaimbestigahan ni Chairman ang sarili niyang apo na si Tyrone. Gusto niyang malaman kung anong itinatago ng apo niya sa kanila. Bakit parang bigla siyang nakaramdam ng takot sa sarili niyang apo? Kaya ba talagang bilhin ni Tyrone ang kumpanya niya? Anong pinagkakakitaan ni Tyrone para magawa ang bagay na yun? Nang may kumatok sa pintuan niya ay pinapasok niya ito. Pumasok naman kaagad ang executive secretary niya. Anong dala mong balita? Tanong ni Chairman sa kanya inayos ang mga papeles na nasa lamesa niya, wala pa ring nalalaman ang mga detective tungkol sa apo niyong si Tyrone pero ang isang bagong kumpanya sir, ang Thunder Truck Motors, pumapangalawa na sila sa atin kaunting points lang ang lamang natin sa kanila. Kung magpapatuloy na maganda ang performance ng mga sports car nila hindi imposibleng manguna na ang kumpanya nila kesa sa atin. Sa dami ng products at services ng business nyo, ang mga sports cars at iba pang sasakyan ang pinakamalaking revenue. Wika ng secretary niya kalmado lang naman si Chairman pero nakakaramdam na rin siya ng takot dahil malaking threat sa kanya ang Thunder Truck Motors. Hindi niya ipinapakita ang takot niya. Sa loob ng maraming taon na pagpapatakbo niya sa kumpanya niya wala siyang kinatakutan dahil kampante lang siya pero ngayon tila ba may sumusubok na sa kanya. Naipanganak na ba talaga ang taong tatalo sa kanya? Palihim na napabuntong hininga si Chairman. Alam mo na ba kung sino ang owner ng Thunderstruck Motors? Sa anong kumpanya sila nabibilang? Kalmado pa ring tanong ni Chairman, hindi ko pa rin nalalaman, Chairman I'm sorry. Hindyang paumanhin ng sekretary niya saka ito yumuko. Napatango na lang si Chairman. Nababahala siya dahil hanggang noon hindi niya alam kung kanino niya iiwan ang ultramotor. Ang isa sa mga business niya, ang business niyang may pinakamalaking revenue. Wala sa mga apo niya ay may hilig sa mga sasakyan. Wala man lang nagmana kahit isa sa kanila, napapailing na lang si Chairman dahil kahit sa dalawa niyang anak na lalaki, wala man lang sa kanila ang nakahiligan ng mga sasakyan. Mr. Chairman, malapit na ang selection for new CEO ng kumpanya. Sino po sa mga candidates ang pipiliin niyo? Tanong ng secretary niya. Hindi naman nakasagot si Chairman dahil hanggang ngayon hindi niya alam kung kanino niya ipagkakatiwala ang buong kumpanya. Marami siyang business at sa bawat business niyang yun iba-iba rin ang CEO pero ang nalalapit na selection para sa CEO ay para sa buong kumpanya. Pag-iisipan ko pa ang bagay na yan. Tanging sagot niya. Isang linggo na lang Chairman bago ang selection para sa CEO sana makapili na kayo bago ang araw na yon. Alam kong mapipili nyo kung sino ang nararapat para sa posisyon. Alam kong nahihirapan kayo at naiipit sa gitna lalo na at dalawang apo nyo ang candidates din. Hindi na lang nagsalita si Chairman dahil tama naman ang secretary niya. Alam niya kasing parehong deserving si Tyrone at Owen sa pwesto. Nakikita niya ring magaling si Marcus at kahit na gusto niya maging fair, gusto niya ay isa sa mga apo niya ang uupo sa pwesto. Hindi na maganda ang relasyon ng dalawa niyang apo sa isa't isa. Paano kung magtanim ang isa sa kanila ng galit sa kanya? Muling napabuntong hininga si Chairman. Inihilig niya na ang batok niya sa sandalan ng upuan niya. Ilang araw na rin siyang hindi nakakapag-focus sa trabaho niya dahil iniisip niya kung sino ang iboboto niya para maging CEO. Samantala naman, ginagawa rin ni Owen ang makakaya niya para makuha ang title ng pagiging CEO. Maraming taon siyang naging sunod sonyeran sa lolo nila para matuwa ito sa kanya alam niya namang si Tyrone pa rin ang favorite na apo kahit nagago ito sa paningin ni Chairman.
Nang matapos gawin ni Owen ang mga trabaho niya ay isinandal niya na ang likod niya sa upuan niya. Napapaisip siya kung sapat na ba ang mga ginawa niya sa nakalipas na taon para kay Chairman. Sapat na ba yun para makuha niya ang boto ni Chairman para maging CEO? Alam naman nila na kung sino ang iboboto ni Chairman, yun din ang iboboto ng karamihan ng mga board of directors at mga shareholders. Kung sino ang iboboto ni Chairman, malaki ang posibilidad na ito ang mahihirang na magiging CEO. Am I enough or am I just a choice? Ani ni Owen sa sarili niya. Hindi niya alam kung may patutunguhan ba ang lahat ng ginawa niya. Paano kung si Tyrone ang pinili ni Chairman? Maitatapon na lang ba ang lahat ng ginawa niya? Kung ganun nga ang mangyayari, mapapatunayan niya lang na mas lamang ang paborito kesa sa maraming nagawa. Panganay ang ama ni Tyrone, si Tyrone din ang panganay na apo kahit na buwan lang ang agwat ng edad nila. Sa pamilya nila mas lamang palagi ang mga panganay kahit nagago na ito minsan. Hanggang ngayon napapaisip si Owen sa sinabi ni Tyrone. Ano ang itinatago mo? Sinong tao ang nasa likod mo para takutin si Chairman? Alam kong hindi ka magbibitiw ng mga salitang alam mong hindi mo kayang gawin. Yun ba ang dahilan kung bakit kampante ka lang? Una pa lang ba alam mo na nang ikaw ang magiging CEO? Hilaw na lang na natawa si Owen. Si Tyrone pa rin ang magaling sa kanilang dalawa, si Tyrone pa rin yung walang kahirap-hirap na nakukuha ang mga gusto niya. Ayaw niyang maliitin si Tyrone dahil iba rin talaga ang kayang gawin nito. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Owen. Nang mag-crave siya ng iced coffee ay lumabas siya ng office niya. Nakabulsa ang isa niyang kamay habang naglalakad siya patungong elevator. Naglalakad na siya sa lobby nang mapansin niyang si Tyrone ang naglalakad sa unahan niya. Nakasunod lang siya hanggang sa lumabas din si Tyrone. Sumakay ito sa sasakyan niya at umalis. May meeting ba siya? Usual niya sa sarili niya pero nagtataka siya dahil wala namang kasama si Tyrone. Sa tuwing umaalis kasi si Tyrone palaging nakabuntot sa kanya ang secretary niya. Uuwi na rin po ba kayo sir? Hindi pa po na ilalabas ang sasakyan niyo, tanong ng guard sa kanya. Hindi pa naman. Bakit mo natanong? Maaga pa para umuwi. Pasensya na po sir, akala ko po kasi uuwi na rin kayo gaya ni Sir Tyrone. Nagsalubong ang mga kilay ni Owen. What do you mean? Madalas bang umuwi ng ganitong oras si Tyrone? Opo sir, araw-araw siyang umuwi ng ganitong oras. Sagot ng guard. Nagtataka naman si Owen pero nang maalala niyang buntis si Zarina, ipinagsawalang bahala niya na lang yun dahil baka gusto lang umuwi ni Tyrone ng maaga para sa asawa niya. Bumili na siya ng iced coffee niya saka siya bumalik sa kumpanya. Napahinto siya sa paglalakad nang makita niya si Zarina nakakababa lang ng sasakyan. Hindi ba alam ni Zarina na pauwi na si Tyrone? Nilapitan ni Owen si Zarina, malaki na ang tiyan nito pero mas blumang ito ngayon. Hey, what are you doing here? Tanong ni Owen nang mahabol niya si Zarina. Nginitian naman siya ni Zarina, nagkita kasi kami ni Hailey malapit lang dito. Naisipan ko lang na bisitahin si Tyrone para sabay na rin kaming umuwi mamaya. Rumihistro ang pagtataka sa mukha ni Owen. Kung palaging umuwi ng maaga si Tyrone, hindi ba dapat alam na ni Zarina yon? Anong oras umuwi si Tyrone sa inyo? Tanong niya na kung anong oras ang uwian. Madalas nakakarating siya sa mansion ng alas 5:30. Palaging ganung oras ba siya umuwi? Tanong pa rin ni Owen kaya nilingan na siya ni Zarina, ramdam ni Zarina ang pagtataka ni Owen. Oo, bakit mo natanong? Napailing naman si Owen. Hindi niya alam kung sasabihin niya ba kay Zarina ang nalaman niya. Pati ba kay Zarina ay may inililihim si Tyrone? Sumeryoso na rin ang mukha ni Zarina. Hindi siya manhid, alam niyang may mali at alam niyang may nalalaman si Owen. Sabihin mo na lang sa akin kung anong gusto mong sabihin. Seryosong wika ni Zarina na pabuntong hininga na lang si Owen. Kalalabas lang ni Tyrone. Maaga siyang umuwi, hindi ba siya nag-message sa'yo? Napahinto na sa paglalakad si Zarina. Para saan pa para puntahan niya si Tyrone sa office nito kung wala na pala ito sa kumpanya? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi ko alam pero ang sabi ng guard palaging maagang umuwi si Tyrone. Hindi mo ba alam ang tungkol sa bagay na yon? Ayaw kong mag-away kayo pero hindi ko rin gusto kung pinaglilihiman ka ng asawa mo. Better to ask him instead, mag-iingat ka sa pag-uwi. Pagkatapos sabihin yun ni Owen ay iniwan niya na si Zarina.
Naiwan namang tulala si Zarina dahil kung totoo ang sinabi ni Owen, saan pumupunta si Tyrone pagkatapos niyang lumabas ng kumpanya. Umuwi si Zarina na maraming katanungan sa isip niya. Iniisip niya kung nasaan na ba si Tyrone at kung saan ito dumiretso. Nag-text na lang siya kay Tyrone para tanungin ito. "Hi love, where are you?" Message niya. Naka-receive naman siya kaagad ng reply mula sa asawa niya. "Still at the company. Uuwi ako kaagad pagkatapos. Do you miss me?" Hindi naman na nag-reply si Zarina. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone niya. "What are you hiding from me, Tyrone?" Usual niya na. Biglang sumikip ang dibdib ni Zarina dahil sa kung ano-ano kaagad ang iniisip niya. Paano kung may ibang pinupuntahan si Tyrone? Paano nagagawa ni Tyrone na maglihim sa kanya? Kailan pa nagsimula na umaalis ng maaga sa kumpanya si Tyrone? Humugot ng malalim na buntong hininga si Zarina. Ang dami-daming pumapasok sa isip niya na ikinakasama ng damdamin niya. Hindi pa naman niya nakakausap si Tyrone pero iba na ang pumapasok sa isip niya. Tiningnan niya ang oras, 3:30 PM pa lang. Pakiramdam niya ang bagal ng oras. Gusto niya nang makausap kaagad si Tyrone. Pwede niya naman sana itong tawagan pero mas gusto niyang makausap ng personal ang asawa niya. Pumasok na si Zarina sa kwarto nila, dumiretso siya sa veranda. Binili niya na lang ang katulong nila na kapag dumating si Tyrone ay sabihin itong dumiretso kaagad sa veranda. Lumipas ang mga oras. Gaya ng dati ay nakakauwi on time si Tyrone maliban na lang kung may meeting ito na gagabihin talaga siya. "Sir, pinapasabi po ni Ma'am Zarina na dumiretso ka sa veranda ng kwarto nyo." Naghihintay po siya doon. Saad ng katulong parang bigla namang kinabahan si Tyrone pero pinagsawalang bahala na muna niya yon. Sinunod niya ang sinabi ng katulong. Nang makarating siya sa veranda ay nakita niya kaagad ang asawa niyang nakatingin sa kawalan. Seryoso ang mukha nito at para bang handa na siyang kainin ng buhay ng asawa niya.